Sandali. May breaking news na? Sandali. Oh. Lumabas na appointment? Oh. Eto na, may papel na, oh. Ayun na. Oo. Hindi blankong papel yan. Hindi. Baka blankong papel yan. Listahan ng mga barangay. Hindi. May laman ito, oh. Ang tindi ng ngiti, oh. Ngiting-ngiti. Hindi ngiting aso. Hindi. Ngiting aso. Ngiting nga nito. Buhaya. Ngiting tagumpay. Ngiting tagumpay. Ngiting buhaya. Mas malaki bibig doon. Oh, sino ba yun? Ano ba yan? Pinurok naman na, oh. Pinurok naman na po si Benny Abante. Talaga naman, oh. Napakaswerteng tao talaga nito, oh. At tras na, umabante pa. Pinurok naman na ng COMELEC kanina si Benny Abante bilang Manila 6th District Representative. Ayun! Hindi ako nakikibo sa balita mong yan. Di ba kahapon pinapaproklama? Oo. Hinintay natin na hapon eh. Oo. Inabutan na ng... Umaabot ng magdamag, hindi na Ngayon iproklama. na, kanina pala ito. Oo. Eh di ano sa ngiting tagumpay? Ngiting tagumpay. Hindi nakakuha ng tiyero si ano? Ay hindi, Uy. matagal eh, ha? Ganon. Alam mo ba anong nasambit ni Congressman Benny Abante? Ba, may nasambit pa siya? Ang sabi niya, Oh. Oh. ha 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 ha. Wah ha ha ha. Yun ang sinabi niya. Hindi ako yun. Tumatawa na ako. Ganun ba? Parang nakakaloko eh. Ano sinabi? Natatawa lang kasi ako eh. Ang sabi niya, I have always believed that public service must rise above politics. And today, we recommit ourselves to serving our kababayan with humility. Humility ka pa, ha? Compassion and integrity. Ba? Panahon na para tumutok sa taong bayan. Yun oh. Para tugunan ang kanilang pangailangan. Talaga naman. Pero baka nakalimutan nyo, may ano sabi, with humility, may kababaang loob, no? Pero wag nyo kalimutan kung Benny, pakalaki po ng bilang ng tao hindi po bumoto sa inyo. Paano mo ngayon haharapin ang katotohanan ng nanalo ka, pero marami ang tao... Hindi, bali. Naupo ka. Naupo ka. Pero hindi ka nanalo. Yun nga. Paano mo haharapin ngayon na maraming tao na meron pong disgusto sa'yo? I-represent mo sila sa Kongreso. Ayaw naman nila na ikaw ang maging representatives nila. Yan. Paano nyo po ngayon? Dapat siguro kausapin nyo muna taong bayan sa lugar mo. Di ba? Maglakad po kayo sa inyong bayang, sa inyong distrito. Di ba? Kausapin nyo po sila. Ako po. Kung tayo man ay nagkaroon ng samaan na loob, hindi nyo po ko tinanggap. Pero ngayon with humility, may kababaang loob na ako humaharap sa inyo. Di ba? Ganun sana. Di ba? Ayun nga. Abangan natin kung anong gagawin niya. Sana tinabangan. Diyan sa kanto. baka marami mag-abang sa iyo. Ikaw pala yung Benny Abante. Ang lakas ng loob mo, ha? Halika nga dito. Ako, di ba, kahit pa sabihin mo na i-proklama ka, mayroong pait na konti sa kalooban. Ano naman, kasi diba? Alam mong hindi ka nanalo eh. Nanalo ka lang sa isang technicalidad. Pero yung bayan po ninyo, yun po inyong kinakatawan ay parang marami na po ang ayaw sa inyo. Ayan. Di ba? Yan po ang masakit na katotohanan ukol sa bagay na yan. Anyway, nandiyan na po naman yan. Kami naman ay naniniwala na kaya niyo pong harapin yan at kaya niyo pong gampanan ang inyong tungkulin bilang representante po ng inyong distrito. Ayan. Eto pa, Jen. Ano pa yan? Dagdagan pa natin ng sakit ng loob mo. Ano pa yan? Tungkol saan yan? Ay kinumpirma po ni Lanao del Sur Representative Sia Alonto Adjong na sa pagbabalik po ng bagong Congress, 20th Congress, ay muling mabubuhay ang TRICOM at QUADCOM. Buhay na naman sila. At dahil nandyan na naman si Congressman Benny Abante, oo nga pala, buo na naman ang tropa. Oo nga buo pala. Na naman. Habang si Dan Fernandez naman ay abala kay Ibana. Hindi, wala na sila. Tagal na. Wala. Social media eh. Bakit ba kayo ganyan sa social media? Bakit mo ba ipagkukumpara yung cabinet nung dalawa ay magkaiba bahay niya, di ba? Tapos ngayon dyan may bago eh. Kinukumpara pareho kayo ng kitchen
Kaya ang ginawa ni Dan Fernandez, para mawala yung chismis na yan, nag-dinner sila ng family nila, nagpa-picture, kasama. Magkakasama sila. Sige, iwanan natin. May mga kaibigan ako nakikinig ano tayo na? Delikado tayo dyan. Ito na lang. Sabihin nila, may sariling buhay na ako. Huwag niyo na ako idawin dyan. Talaga. Baka madama yung isa. Sasabihin, hindi na ako. Yung isa na. Report na muna tayo. Bago mo ituloy yan. Maganda. Ituloy natin, maganda. Interesado ka sa topic na yan. Hindi ko dun sa kitchen tayo. Hindi sa cabinet. Dun sa TRICOM tayo. Marami ba natuwa sa trabaho nila? Pero totoo nga, ipapanukala daw ba na buuin ito? Yan ang announcement ni Congressman Adjong. Sabi niya, pagtutuunan ng komite ang transparency at pananagutan ang habang hinaharap ng Pilipinas ang komplikadong digital space. Ayun, Nako. Pero ang kanilang pupuntuhan dito, Jen, kasi yung TRICOM, sa fake news to eh. Yes, yun ang kanilang concentration, fake news. Kaya, ewan ko kung... Yung Quadcom naman kasi, ang puntiri natin nun, si dating Pangulong Duterte. Kasi yung Blue Ribbon, yung kanilang good government, ang puntiri nun, si BP Inday, di ba? Meron pa isa dyan, mas malakas pa, yung Quintacom. Yung 5. Yun para naman sa agricultural products. Yun ang dapat Yun ang suggestion nga natin dito, ang investigahan ninyo ay unang-una, paano gaganda ang local production ng mga farmer, di ba? Ipatawag nyo yung NIA, National Irrigation Administration. Tanungin ninyo, mula nang itatag ang ahensyang ito, gano'n na kadami ang irigasyon na naitayo natin? Kaya nga i-audit yan Kaya. Ako nga, 20 years ago lang Huwag na mula nung simula. Di ba? Diba? Anong projection? Yan. Nadadagdagan ba o hindi? Kasi katakataka, Jen, na noong araw dito walang bukid. Hindi, ibig sabihin, dito may bukid, walang kalsada. Yan, tama. Dumating ang panahon, nagkaroon ng kalsada, nagkaroon ng kung ano-ano, nagkabahay. Pero patubig, hindi naman nagkakapatubig, di ba? Mas nauna ata yung farm to market road bago irrigation. Farm to market road. Nagkaroon ng mga subdivision. Pero nasan yung patubig? Bakit hindi nagkakapatubig? Yun ang basic na kailangan ng kahit anong pananim. Yun. Diba? Well, abangan natin kasi ang sinasabi po ni Congressman Adjong, sama-sama daw po sila kasama yung Young Guns na ay ihahain daw po nila ulit sa Kongreso na buuin itong TRICOM at saka yung Quadcom at magpapatuloy ng mga investigasyon nila. Sa pagpapakalat ng fake news. Yun. Yung Quadcom naman, iimbestigahan POGO. Yun. At bawal na gamot na bentahan. Kasi yung POGO wala sa Pilipinas Wala na. So wala nang imbestigahan ng Quadcom pagka nagkataon. Kaya kung ako sa inyo, para matuwa ang tao, bumuo na kayo nung isang committee naman na talagang local agriculture production Hindi, ako i-consider yung Quintacom nga. Diba? Kasi dati sama si Enverga. Tapos yung Ways and Means. Yung iba pang mga ahensya. Maging seryoso. Kung gaano kayo kaseryoso sa Quadcom at saka yung sa good government, ganun din sana kaseryoso doon sa Quintacom. Kasi yun yung diretso sa sikmura ng tao. Diba? Kaya lang nung ginawa nyo yung investigasyon, smuggling Yun na nga. Smuggling. Dati nagkaroon na ng investigasyon, di ba? Pinatawan ng parusa yung BPI, Bureau Plant Industry. Pinaaalis sa sa Bureau, sa Department of Agriculture. Kaya problema, hindi naman napapalitan si Director Glenn Panganiban. Yun pa rin Ginisa ni Sandante sa Kongreso ewan ko, hanggang ngayon. Well, siguro naman tignan natin sa mga susunod na mga araw. Ay, nako.